ang Diyos ay banal. Pero meron tayong mga bagay na kailangan nating gawin para mas maintindihan natin yung kabanalan ng Diyos. So meron tayong 3 point ngayon. Una, see His holiness. Pangalawa, confess your sinfulness. At pangatlo, obey His calling. So number 1, pag-usapan natin, see His holiness. Isaiah 6:1-4. Ang sabi doon, noong taong mamatay si Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Ang ganda ng chapter na ito kasi ang bawat detalye ay may malalim na kahulugan. Sabi ni Prophet Isaiah, noong taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Now, sino ba si Haring Uzzias? Siya ay namuno ng 52 years. Ang haba nito, ibig sabihin, mula pagkabata ni Isaiah ay nasaksihan na niya ang paghahari ni Uzzias. Ito ang panahon na may kaayusan, kasaganaan at kapayapaan sa kaharian. Kaya lang, may problema. Dahil sa pagmamataas ni Uzzias, sinubukan niyang pumasok sa templo at magsunog ng insenso. Isang gawain na nakatalaga lang para sa mga pari. At dahil dito ay nagkasakit siya ng ketong at namatay na nag-iisa, hiwalay sa templo ng Panginoon. Kaya nang sabihin ni Isaiah, noong taong mamatay si Haring Uzzias, ang ibig niyang sabihin ay nakakatakot na panahon ito kasi krisis, kalungkutan at kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Kaya marahil nagtatanong siya, nasaan ang Diyos sa gitna ng ganitong kaguluhan? At doon mismo sa gitna ng kawalan ng katiyakan ay nagpakita ang Diyos sa kanya. Sabi ni Isaiah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa trono, mataas at dakila. Kaibigan, tandaan mo ito. Maaring ang trono ni Uzzias ay bakante, pero ang trono ng Diyos ay okupado pa rin noon at hanggang ngayon at sa hinaharap. Hindi ito matatapos. Ang mga tao ay dumarating at umaalis pero ang Diyos ay nananatiling hari magpakailanman. Maring iniwan ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Yung taong akala mong mananatili sa tabi mo, biglang nawala. Yung kaibigang nangakong nandito lang ako palagi, biglang naglaho nung kailangan mo na. Yung trabaho na inaasahan mong tatagal, biglang nawala. Yung planong akala mo ay sigurado biglang bumagsak. Pero tandaan mo ito, kapatid, ang trono ng Diyos ay hindi kailanman nababakante. Habang ang tao ay pabago-bago, habang ang sitwasyon ay pabago-bago, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat magpakailanman. Ang Diyos ay laging may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga, yun yung pinakita ng Diyos kay Isaiah na nakaupo siya sa trono. Ang ibig sabihin nun, parang sinasabi niya, Isaiah, ako pa rin ng Diyos. Ako pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. At huwag kang mag-alala diyan sa kalagayan mo ngayon. Ang mundo ay pwedeng gumalaw, ang gobyerno ay pwedeng magbago, ang relasyon ay pwedeng masira, pero ang Diyos ay hindi natitinag. Siya ang trono na hindi kailanman babagsak. Kapatid, kung sa panahon mo ngayon ay parang nawawala ang mga sandigan mo, ang trabaho, ang kalusugan o ang mga taong mahal mo, alalahanin mo na nakaupo sa kanyang trono ang Diyos. Hindi siya nagpapanik. Hindi siya nagugulat. Hindi siya tumalikod sa iyo. At kung siya ay nananatiling hari, ibig sabihin, may control pa rin siya sa lahat. Tama ba? Then, tignan mo yung description ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mataas siya. Nasa itaas ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Siya ay dakila, walang kapantay. At napansin ni Isaiah, ang laylayan ng damit ng Panginoon ay pumupuno sa templo. Grabe! Alam mo ba ang laylayan ng damit ay simbolo ng karangalan at dangal?
Alam mo, sa kasal ni Princess Diana, umabot ng 25 feet ang laylayan ng kanyang damit. 3 tao ang kailangan magbuhat nito. Ang ganda, ang haba, en grande. Pero kaibigan, kung ang laylayan ng tao ay kahanga-hanga na, ang laylayan ng Diyos ay mas lalo na. Punong-puno ito ng glory ng Diyos. Hindi lang 25 feet, kundi puno ang langit, puno ang lupa. Sabi pa ng talata, sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin, ang seraphim ay mga nagliliyab. Ibig sabihin, sila ay mga super angels. Bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 para takpan ang mukha, 2 para takpan ang paa, at 2 para lumipad. Bakit nila tinatakpan ang mukha nila? Kasi kahit pa sila ay walang kasalanan, hindi pa rin nila kayang tumingin ng direkta sa mukha ng Diyos. Sabi sa Exodus 33:20, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat walang taong makakakita sa akin at mabubuhay. Ang sabi ay walang makakakita sa Diyos at siya ay mabubuhay pa din. Kaya kahit ang mga seraphim na perpektong nilalang ay yumuyukod, nagtatakip at nagpapakumbaba sa presensya ng Diyos. Ganon katindi ang kabanalan o holiness ng Diyos. Tinatakpan nila ang kanilang mga paa sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, ang paa ay simbolo ng kababaan at pagiging marumi. Ibig sabihin, kahit sila ay walang kasalanan, kinikilala nila na sila ay nilalang lamang ng Diyos. At gamit ang 2 pakpak, lumilipad sila. Ibig sabihin, handa sila sa anumang ipag-uutos ng Diyos. At habang nasa presensya sila ng Diyos, ay tingnan mo kung ano sinasabi nila sa Diyos. Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Pansinin natin na 3 ulit inulit ang salitang banal. Bakit? Kasi sa wikang Hebreo, kapag inuulit mo ang isang salita, ang ibig sabihin nun ay pagdiin. Halimbawa, kung malaki, sasabihin mong malaki, malaki, para ipakitang napakalaki. Pero kung 3 ulit mong sinabi, banal, 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 ibig sabihin nun ay pinakabanal sa lahat, walang kapantay, walang katulad. At pansinin mo, ito lang ang katangian ng Diyos na inulit-ulit ng 3 beses sa buong kasulatan. Hindi mo mababasa sa Biblia na may inilarawan ang Diyos na pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig ang Panginoon. O maawain, maawain, maawain ang Diyos. Walang ganon. Bakit? Dahil ang kabanalan ang pinakapundasyon ng lahat ng katangian ng Diyos. Halimbawa, ang pag-ibig ng Diyos ay banal na pag-ibig. Maaring ang tao ay depektibo kung magmahal, selfish, o deceptive. Pero ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, banal. Kasi yun ang pundasyon. Siya ay holy. Ang awa niya ay banal na awa. Ang hustisya niya, banal na hustisya. Sa tao, ang hustisya, nababayaran. Pero ang hustisya ng Diyos, perfect. Walang mali, walang dungis, walang hidden agenda. Kaya nga dapat tayo magpasalamat kasi ang Diyos natin na makapangyarihan ay banal. Kasi kung hindi, naku, hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Baka nga, nadurog na tayo ngayon. Sabi ni Charles Spurgeon, "For the seraph remembers that even though sinless, he is yet a creature. And therefore he conceals himself in token of his nothingness and unworthiness in the presence of the thrice Holy One." Ang ibig niya sabihin, kahit ang mga seraphim ay walang kasalanan, ramdam pa rin nila ang kanilang kawalang halaga sa harap ng banal na Diyos. Grabe, no? Super angels na to. Pero ang tingin nila sa sarili nila, mas mababa. Dagdag pa ni Spurgeon, "They have 4 wings for adoration and 2 for active energy, 4 to conceal themselves and 2 with which to occupy themselves in service. And we may learn from them that we shall serve God best when we are most deeply reverent and humbled in His presence. Veneration must be in larger proportion than vigor. Adoration must exceed activity." Grabe, sabi niya, mas marami silang pakpak para sumamba
kaysa para kumilos. Bakit? Dahil mas mahalaga ang pagsamba kaysa paggawa. Ang tunay na paglilingkod ay lumalabas mula sa pusong may takot at paggalang sa Diyos. Nakakalungkot kasi sa panahon ngayon parang nawala na ang banal na takot sa Diyos. Mas sanay tayong isipin na God is love, God is kind. Totoo naman yon. Pero nakalimutan nating siya rin ay apoy na nagliliyab. Kaibigan, kailan mo huling naramdaman na nanginig ka sa presensya ng Diyos? Kailan mo huling naramdaman na hindi ka makapagsalita dahil sa kanyang kadakilaan? O baka sanay ka na, kampante ka na sa Diyos na parang wala lang. Na nakalimutan mo nang siya ay hari ng mga hari, Diyos ng kabanalan. Kailan ka umiyak sa kanya na sinabi mo, Lord, makasalanan po ako. Patawarin niyo po ako. Ikaw ay banal, ako ay makasalanan. Isipin mo si Pedro na eksperto sa pangingisda. Alam niya kung kailan tamang mangisda at kung saan may maraming isda. Isang araw, magdamag siyang nanghuli, pero wala siyang nahuli kahit isa. Tapos biglang dumating ang Panginoong Yesus at sabi niya, Pedro, itapon mo muli ang lambat sa malalim na bahagi. Siguro sa isip ni Pedro, Guro, karpintero ka, hindi ka mangingisda. Alam mo sa ganitong oras, wala nang isda. Pero kahit nagdadalawang isip, sumunod pa rin siya. At doon niya nasaksihan ang himala at kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Biglang napuno ng isda ang mga lambat at halos mapunit pa ito. Kaibigan, kung ikaw si Pedro, ano magiging reaction mo? Siguro magtatatalon ka sa tuwa, di ba? Mag-high five ka kay Lord at sisigaw ng, grabe, ang galing mo Lord! Miracles pa more. Pero hindi yun ang ginawa ni Pedro. Sabi sa Lucas 5:8, nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa harapan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Grabe, no? Lumuhod siya, umiyak at umamin. Bakit? Dahil hindi lang kapangyarihan ang nakita niya sa Panginoon, kung hindi kabanalan. Kaibigan, hindi pinadumi ni Lord si Pedro, kundi ipinakita niya lang kung ano ang matagal nang naroon kay Pedro. Buong buhay ni Pedro siguro inisip niyang maayos naman siya, mas mabait siya kaysa sa ibang mangingisda. Hindi siya magnanakaw, tapat siya sa trabaho, pero nang humarap siya sa kabanalan ng Panginoong Yesus, nakita niya na siya ay marumi. Ito rin ang problema ng marami ngayon. Mahilig tayo magkumpara sa kapwa natin. At least ako hindi ganun kasama. At least ako nagsisimba. Yung mga politician na yan, masyadong corrupt. At least ako nagdarasal paminsan-minsan. Pero kapatid, maling panukat ang ginagamit mo. Hindi mo kailangan tingnan ang kapitbahay mo o ibang tao. Ang kailangan mo lang ay tingnan ang kabanalan ng Diyos. At sa harap niya, kahit ang pinakamabuti na nagawa mo ay kapos pa rin. Lahat tayo ay marumi. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung iisipin mo na, okay na ako, hindi naman ako masyadong masama, kaibigan, dinadaya mo ang sarili mo. Ang kabanalan ng Diyos, ang tunay na salamin ng ating kalagayan. Sabi ni A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Isipin mo yun. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa iyo at sa akin ay hindi ang trabaho mo, hindi ang edukasyon mo, hindi ang laman ng bangko mo, hindi rin kahit ang pamilya mo, kundi kung ano ang iniisip mo tungkol sa Diyos. Dahil kung maliit ang tingin mo sa Diyos, maliit din ang magiging pananampalataya mo. Hindi ka gagalang sa Kanya. Hindi ka magkakaroon ng holy fear sa Kanya. Kung ordinaryo lang ang tingin mo sa Kanya, ordinaryo rin ang magiging buhay spiritual mo. Pero kung makikita mo siya bilang holy, 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 magbabago lahat. Pati puso mo, pati ugali mo, at direksyon ng buhay mo magbabago. Pero ito yung maganda. Ang banal na Diyos na nananahan sa liwanag na hindi malapitan dahil sobrang banal, ay siya ring Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Isipin mo yon. Ang Diyos na dapat sana ay magparusa
ay siya ring gumawa ng paraan para ikaw ay linisin, patawarin at mapalapit muli sa Kanya. Sabi sa 1 John 4:10, ito ang pag-ibig, hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak upang maging handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaibigan, ganun ka kamahal ng Diyos. Kaya nga itanong natin ito sa sarili. Nakita mo na ba talaga ang kabanalan ng Diyos? Naranasan mo na bang manginig sa presensya niya? Hindi sa takot, kundi sa pagkabighani sa Kanya? Kailan ka huling lumuhod? Hindi dahil may gusto ka, kundi dahil nakita mong siya ay banal at ikaw ay makasalanan. Hanggang hindi mo nakikita ang kabanalan ng Diyos, hindi mo mauunawaan ang bigat ng kasalanan mo. Hanggang hindi mo nakikita ang kabanalan ng Diyos, hindi mo rin mararanasan ang lalim ng Kanyang grace sa iyo. At hanggang hindi mo nakikita ang kabanalan ng Diyos, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan tunay na magpapabago sa buhay mo.